Boss Wyren, saan niyo po nakukuha yung mga ideas niyo? Tanong ni Celine Elesmer and John Bale. Usually, nakukuha ko yung ideas ko sa mga small details na hindi natin pinapansin or yung mga bagay na dinadaanan lang natin. Parang ganun. Parang pinopoint out ko lang yung mga dapat obvious pero hindi obvious. Parang yun, linalaro ko na lang siya. Ginagawan ko ng punchline. Tapos, about naman kung sa series naman, most of them is accidental lang din naman. Nagkakaroon siya ng episode kasi nga nagugustuhan ng tao na may karugtong. So, yun. May balak daw po ba kayo mag-publish ng books like comics or graphic novel? Tanong ni A.E. Vance tsaka Rec Mantilla Ruiz. Actually, yes. Bala ko talaga mag-publish. Last year, pinush ko na ma-post yung dalawang comics, Sectionara. And yung he suddenly got 1 million pesos. Blah, blah, blah. Kaso, hindi nagre-reply yung ilang book publishers. So, medyo nanghina yung loob ko pero naisip ko na mas maganda na mag-start ako sa self-publish. So, yun. Ang inisip ko lang is anong books or anong series ko ang isi-self-publish ko muna. So, yes. Meron na akong balak. So, balak niyo raw po ba siyang ibenta sa Comic-Con events like Comic-Con or Comiket? Syempre naman, oo. Kapag nagkaroon na ako ng books or na self-publish na siya, gusto ko siyang ibenta sa mga kahit local events or kahit sa Manila. Na syempre naman. Alam nga namang mabulok na lang sa kwarto ko yung mga books. Na-joke lang. Tanong naman ni Crimsonia Dross, will you ever join any events or conventions? Magpapabudol ako if ever. Ayun, may customer ka na. So, will you be joining raw ba? Actually, nabudol ko na si Crimsonia nung last year sa Manananggal keychain. Pero yes, gusto ko mag-attend sa mga art events and conventions. The problem lang is medyo malayo yung mga conventions or art events sa amin. And locally, bibihira lang din sa amin magkaroon ng mga pop-up events or hindi siya ganon kadalas compared sa Manila na siguro every week or every month meron. Tsaka hindi pa ganon kadami yung merch ko na kayang ibenta and stock para i-cater yung mga bibili. So yeah, medyo nag-struggle ako at that aspect pero I'm working on it. Yeah. Tanong naman ni Kirio Katsuki at Kiss Espanyola. Ano na daw ang nangyayari tsaka kailan daw ang next post nung we suddenly got 1 million pesos from rich guy while Caroling deposited the money in the bank. Haba, abuti ka na to, Byron. So ano daw mangyayari doon? Okay. Actually, tapos na yung book niya. May draft and all na. Ayoko lang i-post agad yung mga next episode noon hanggat hindi ko pa siya na-publish siguro. Kasi para maka-cut up pa rin yung tao. Kasi, mahirap i-explain yung context na, nangyari to dito sa book na to. And, hindi nila magigets sa pag pinost ko na yung parang season 4 at season 3 nung we suddenly blah blah blah. Parang kanta yun nilo. Delay. Ano pa ba? So, medyo matagal pa, I guess. Plan ko talaga is ma-publish yung book. And then, after ilang months, ipapost ko yung ilang snippets na needed para mag-make sense sa susunod na season. May sequel raw ba yung series na Miss Holdupper? Tanong ni Riz Espanola and Philip Simon Abo Arts. Meron. Nasulat ko na din yung susunod na season, etc. And marami pa akong hindi pwede munang sabihin. Pero yeah, meron siya. Sabi naman ni NZ, can you cross over Miss Reporter in Miss Holdupper storyline? Pwede naman. Like, regarding sa mga storylines ng mga series ko, ang hindi lang same world is Miss Manananggal and the rest, Sectionara, Classroom series, and other na walang supernatural aspect, theme, sila yung magkakasama. And para naman sa kay Miss Manananggal, mas maganda rin na may iba rin siyang world together with other supernatural stories na pwede kong isama sa kanila. Parang ganun, pero may chance pa rin na magtatay in yung storylines as reference
at each other. Parang ganun. Parang mga Stephen King type universe. Parang ganun. Kailan mo raw itutuloy ibang comics mo? Nakakabitin daw lahat sabi ni... Tinutuloy ko naman siya kapag tugma siya sa month or sa theme ng month. Minsan, sini-revive ko naman. And if need ko lang naman ng mga characters na topical or medyo related sa showbiz happenings. Ayun, ginagamit ko naman sila. Hindi lang siya yung typical episodic na may to be continued. Pero at least, ginagamit ko sila. Ganon. Sabi ni Christian James Pakatang at Naidel Encinas Apilado, more of manananggal when? Taka, kailan ba to? So this video or audio is recorded January 13. So, siguro after nung Sectionara, babalik sila kasi meron silang collab. You know. Tanong ni JT Melanes, who's your favorite character that you created? Sino ba? Favorite character na ginawa ko? Siguro si tatay nung sa We Suddenly Got 1M. Wala lang, napaka-goofy person niya. Pero, hindi ko makikwento siya hanggat hindi nyo pa nababasa yung, backstory. Kasi meron siyang backstory doon sa book na ginawa ko. So yeah, baka pagpatuloy ko yun and magigets nyo kung bakit. Pero if yung favorite na medyo alam nyo yung magigets nyo is siguro si Eugene or The Boys. Kasi most ng comics nila is yung mga experiences ko din sa school nung high school pa ako. Ganon. Parang sila yung nagiging voice ng mga experience ko. Okay. Ito, question ni Boss Kiryo Katsuki. Kailan po kayo gagawa ng vid sa YT? After ma-upload siguro nito, baka may ipopost na din ako. Gusto ko lang muna itong Q&A ni Ameiru. Kasi ito yung requested ng tao. Yung YouTube vid. Ganun. Gagawa ko pa rin ako ng Q&A vid na part 2 sa channel ko. Is yung mga nag-send sa yung anonymous na questions. So yeah. So yun abangan nyo Okay, next question. How many hours naman daw po does it take for one comic? Nung nasa publication ako, always na ginagawa ko is 1 hour. 1 hour na talaga. Pero nung nandito na ako sa page ko, usually 3 hours. Pinaka-maximum is 4 hours kapag, art block, wala ka maisip. Pero mas napapadali siya kasi minsan yung gabi, dinadraft ko na para kinabukasan. Line art and everything na lang. So yeah, baka 3 to 4 hours. Sagad na yung 4 hours. Okay. And any advice po sa buhay at pagdodrawing? Wala pa akong nararating sa art ko. Ako dapat ang advicean nyo. Medyo ako lang. Siguro change your perspective sa anumang bagay. Like if things doesn't go right, may solution dyan. Tapos find the beauty of everything kahit pangit sa ibang paningin ng tao, yung situations, everything. Be positive lang, ganun. Tapos sa pagdrawing naman, always practice. When it comes to practicing, always remember na linelevel up mo yung pag-practice mo. Hindi mo siya inuulit. In that way, makikita mo yung progress. Hindi dapat siya yung static na parang minememorize mo na lang. You need to understand din kung paano mo siya mai-improve. Ganon. Yun na lang. Always ask yourself, paano mo mai-improve yung last time na ginawa mo. Okay, next question. Bakit naman daw po puro romcom kayo ngayon? Ayos. Magandang tanong siya ngayong year. Kasi nga, I guess, yun din yung parang hinahanap ko sa art ko. If meron akong niche. I mean, kaya ko yung mga random na genre. Trinay ko na siya last year. Iba't ibang genre. Pero sa tingin ko, nakikita ko ang sarili ko as rom-com artist. Like, may something kapag sinusulat ko siya. Parang ganun. At least, alam kong kaya kong gawin yung iba't ibang genre, pero meron kang specific na yung na-enjoy mong gawin. Ganon. Parang, mahirap i-explain, pero I guess as an artist, meron ka ng gusto mong goal or dagdag siya as a factor ng magiging goal mo in the future. Ganon. Okay, Boss Wyren. This time, ito naman yung mga tanong ko.
So, first question. Paano mo nagagawa or naiisip yung mga character design ng mga characters mo? Minsan, inisip ko muna is, since accidental comics nga, ang ginagawa ko lang is, kailangan ko lang maging unique yung hairstyle from the other characters. Then, saka ko siya ginagawa ng voice. Like, yung mismong character nung character. If you know, you know. Ganon. Kasi yun, ginagawa ko lang unique yung hairstyle. Regarding naman sa eyes, ganon din. Tapos damit. Yun yung literal na answer doon. Wala naman siyang malalim na reason. May balak po ba kayo gumawa ng anime adaptation sa mga naging comics nyo? Abangan nyo na lang. As an artist, kung magkakaroon kayo ng powers, ano kaya yun? Siguro, kung kilala nyo si Dito ng Ben 10, yung Elena Ben na kaya mag-self-duplicate, siguro yon kasi kaya namin gumawa ng iba't ibang series. Kasi mahirap na pagsabay-sabay yung series. Siguro maganda yon. Merong gumagawa sa Isma Nananggal, may gumagawa sa Sectionara, may gumagawa sa We Suddenly Got 1 Million, Whistle Dapper, yun. Tapos may gumagawa ng mga one-shot, manga, may nag-animate, may gumagawa ng merch ko, ganon. If maiisikay ka sa isa sa mga comics or series mo, anong world pipiliin mo? Since connected naman lahat yung sa kay Miss Dapper and Sectionara, lahat. Siguro sa We Suddenly Got 1 Million. Kasi nandun na rin naman ako eh. Ako yung nagbigay ng 1 million. Ano pong masasabi niyo sa community niyo? Regarding sa community ko, ang masasabi ko lang is natutuwa ako na nakabuo ko ng mga audience na nagugustuhan yung mga gawa ko. At the same time, super witty. I mean, nagbabasa ako sa comments, rin-replyan ko kayo, and everything. So, parang nagkakaroon na rin ako ng inspo from their comments, kung ano yung binibigay nilang insights and everything. So, hindi ko lang tinuturing yung sarili ko as yung author. Sa inyo ako nagbe-base din sa magiging episodes, for example, ano yung magiging pwedeng lines and everything. Ganon, super witty na comsec and everything. And I'm glad na nandoon sila and sila yung mga nakapalibot sa mga works ko. May mga plans po ba kayo na gusto i-share na pwede namin abangan? Regarding sa plans, I'm not sure kung kailan to ma-upload, but merong collab yung Miss Manananggal and other series ko. Yun yung abangan nyo. I mean, collab at the same time sponsor, ganon. Pero wala naman siyang NDA. Abangan nyo na lang. Hindi ko alam kung ma-post na to agad or hindi pa. Kung ma-post naman, hindi okay lang naman. Then, I'm planning to have a webtoon or English translated na mga comics ko para magkaroon ako ng wider audience and para naman may makakita pa sa akin na iba. Ganon. So, yun. And ayun lang po. Maraming salamat, Boss Y rin. Di pa rin ako makapaniwala may collab ako sa isa sa mga STR artist list ko eh. Thank you so much, Amiru. So, I'm Ren. Plug ko lang my Facebook page. Doon ako nagpo-post ng comics. Please subscribe din sa aking channel. Yeah. Yun lang.